Mahalaga ang pera. Gamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Madalas, sa pera rin sinusukat ang halaga ng isang tao. Ang 51 anyos na si Mang Jano, sa kakapusan ng pantustos sa kanyang mga pangangailangan, gumagawa po ng perang papel para may panggastos. Sa pagbuhos ng ulan, minamasdan ang iyong mukha. Pinipilit tikuhin ang iyong mga mata. Sakaling ikaw... Ang mga perang papel ni Mang Jano, sukli raw sa mapapait niyang karanasan sa buhay. Alam din ng tao po na naunawaan po siya na ganun nga po ang kalagayan niya sa ngayon. Wala nga po siya sa tamang pag-iisip. Yun po, may nangungutya po sa kanya dahil po sa kanyang kalagayan. Hindi po siya maintindihan, hindi po maunawaan yung kalagayan niya. Nung simula po nung nagkasakit si Kuya Jano, nalaman niya po yun na ganun po ang nangyari sa kaya siya na nag-asawa siya po ng iba. Yun na po ang umpisa ng pagkasira ng ano niya. Kuya, anong ginagawa mo dito? Kumain ka na ba? Nung isang araw ka pang hindi kumakain, Kuya. Kuya, baka mapano ka niyan, Kuya. Mahirap yung malilipasan ng gutom. Baka mapasmay ang utak mo, Kuya. Kuya. Gusto ko lang mag-isa. Gusto ko lang mag-isa. Kuya, ano ba? Kuya. Mag-isa. Tumatawag yung mga anak ko. Tumatawag sila. Hello? Hello? Mahal mga anak ko. Sensya kayo mga anak ko. Bless tatay niyo. Bless tatay niyo. Kaya tama na yan, Kuya. Tumigil ka na. Hawak na po siya ng kahoy. Ginawa niya pong cellphone. Kasi sabi na po siya na, kumusta na kayong mga anak? Talagang ganyan ang mama niyo, mag-aasawa yan kasi bata pa. Kaya kayo na, ingatan niyo ang mga sarili niyo. Yun po. Pero po, nagsasalita siya mag-isa. Anak! Anak, mga anak! Pasensya na, ha? Ginabi ako dahil sa trabaho, eh. Mga anak, may dala akong pasalubong sa inyo, oh. Anak, may pasalubong ako sa inyo. Ay, tulog na pala yung mga bata. Kaninong tsinelas to? Hindi sa akin to, ha? Kaninong tsinelas to? Jano, teka lang sandali. Nagdala ka na lalaki dito, no? Kaninong tsinelas to? Sabi mo! Ha? Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo! Jano! Hindi sa akin yan! Pinagsasabi mo! Hindi sa akin yan! Ayun! Ayun! Hoy! Ay, tsaka punta! Ay!
pawis namin sa katawan. Bitawan mo ako! Tay! Okay na kayo, Tay! Tay! Ayos na tayo! Ayon sa kwento ni Mang Jano, ipinagpalit daw siya ng kanyang asawa sa iba. Bagay na labis daw niyang dinamdam at nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Simula po nung umuwi po yan siya, galing Bataan po, pag-uwi dito, pagsundo po ni mama ko sa barko, ganyan na po siya. Sa kabila ng problema sa isip, may isang malinaw raw para kay Mang Jano. Lagi niya po tinitignan niyo po yung pier na ano man lang niya na may isang anak na bababa doon at hahanapin siya balang araw. Kaya po ayaw niya palagyan ng bangka niyan kung binabato niya. Binubuli din po siya minsan ng mga taong nagbabara dyan na kasi hindi naman po nila alam na ganun pala ang kalagayan ko dyan. Ang mga paghihintay ni Mang Jano, laging nauuwi sa walang asawa o anak na dumarating. Kaya nagkusa kaming hanapin ang kanyang pamilya. Nahanap namin sila sa bayan ng Limay sa Bataan. Pero iba ang kwentong inilahad ng kanyang dating asawa. Hi, everyone. Good afternoon. Ako si Vicky. Maraming salamat at nandito ka sa Wish Ko Lang. Ang una kong tanong sa inyo, bakit nawala na kayo ng ugnayan? Umalis po siya sa bahay namin. Wala po paalam. Po, alam po ano ginawa niya. Ang kabuuan ng kwento ni Aling Sharon sa aming pagbabalik. Ayon sa kwento ng kapatid ni Mang Jano na si Ana, pinagtaksilan daw si Mang Jano ng kanyang asawa kung kaya'y sila'y naghiwalay. Ang mapait na karanasang yun di umano ang naging ugat ng kanyang problema sa pag-iisip. Pero nang makausap ko ng personal ang dating asawa ni Mang Jano na si Aling Sharon, iba ang naging daloy ng kanyang kwento. So hindi ba totoo na ipinagpalit niyo raw siya? Hindi po totoo yun. Na hindi raw kayo naging tapat sa kanya? Hindi po yung totoo. Kasi po kahit po ngayon po, ano po siya yung, hindi wala po akong pinakasama kahit po ano. Hanggang ngayon? Wala po. 17 years po. Iniwanan niya po kami. Mga anak! Mga anak! Pasensya na, ginabi ako. Pero may padala akong pasalubong. Mga anak! Sino yan? Anong sino? Sino yung kasama mo? Jano, teka lang. Anong sinasabi mo? Sino nga yan? Jano, kung ano-anong nakikita mo, hindi naman totoo. Ano? Bakit mo nagawa sa akin yan, ha? Ako lang mag-isa dito, Jano. Bakit mo nagawa sa akin yan? Jano! Ano ba? Huwag ka umalis, Jano, sandali! Mga anak! Ang tatay niyo umalis! May galit ba kayo kay John? Wala, dati po meron. Pero ngayon po wala na rin naman po. Kaso lang nga po, sa sama ng loob lang po meron. May pag-asa pa pang mabuo ang pamilya niyo? Ayun ko na po, para sa mga anak ko po meron. Sila na lang po. Pero po, ako po, hindi na po ako. Pero kayo ba may pagnanais na makita siya? For closure? Maaari po, meron po. Gusto ko rin naman po magkaroon kami ng kasi po, para po ba magsara na po yung po namin dalawa. Sa kabila ng mga nangyari, nangungulila pa rin ang mga anak ni Mang Jano sa kanilang ama. Gusto ko pa rin po makita tatay ko at sa mga ginawa niya po sa amin lahat. Lumaki po ako nung walang tatay, kaso gusto ko rin po siyang makausap po ng harapan po. Halos 2 dekada na raw nilang hindi nakikita man lang si Mang Jano. Kung may hinanakit man daw sila sa kanilang ama, nabubura raw yun ng pag-asang muli siyang makasama. Nasaktan din po. Kasi po umalis po siya ng bahay nang wala pong paalam. Di man lang po siya nagpapadala ng nagpapasustento po.
gusto ko pa rin po siya naman makita. Mahal ko tatay ko, mahal ko. Inalaman lang po namin yung, nakita po namin yung video na gumagawa po siya ng ng pera. Ganun po. Ayun lang po yung nalaman namin dun eh. Tapos po, kumalat po. Ayun na. Viral po. Masakit po. Po tatay ko pa rin po kasi yun. Wala nga po ako kinalakayan na tatay. Gusto po siya makausap and mayakap po. Ang wish ni Mang Jano at kanyang mga anak, tutuparin na natin. Tulad ng araw-araw na ritual ni Mang Jano, matyaga siyang naghihintay sa pagdating ng kanyang pamilya. Walang pinag-iba ang araw na ito. Kung tutuusin, marahil ay walang masasayang alaalang nakatanim sa isip ni Mang Jano kasama ang kanyang mga anak. Habang lumalaki kasi sila, abala si Mang Jano sa paghahanap buhay bilang construction worker. Oh, humin ka lang. Nandito na si tatay. Ay nako, isang linggo na doon sa construction. Puro na lang trabaho yan si tatay. Walang ginawa dito. Siyempre naman anak, ang dami niyo pinapag-aral namin. Ganun talaga, masipag kasi ang tatay niyo. Oh, may mga babayaran pa tayo sa eskwelahan, hindi ba? Oh, mga baon niyo. Tulungan niyo na nga ako maglinis para matapos na ako agad. Tapon yung basura doon, dali. Oh, ito, isama mo mo ito doon. Pero ang ama ay ama. Makalimot man ang isip, may damdaming mag-uugnay sa kanya at kanyang mga anak. Ang matagal na paghihintay ni Mang Jano na makapiling ang kanyang mga anak, magkakaroon na ng katuparan. Sa kabila ng pinagdaraan ng problema sa pag-iisip, hindi nakakalimot ang ama sa kanyang mga anak. Matyagang naghihintay si Mang Jano na muli niyang makakasama ang mga anak. At matapos ang halos 2 dekada, ang hiling ni Mang Jano at kanyang mga anak matutupad na. Pa! 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 Uy! Sa Pa! pagbuhos na Wala na pa ako? Kita sa mga mata ni na Jessie at Jerome ang tuwa nang mahawakan nila ang kanilang ama. Ipilit ikuhin ang iyong mga mata sakaling ika'y mawala. Si Sharon na kinakabahan nung mga oras na yun, muling hinarap ang kanyang dating asawa. Gusto ka na? Nakikilala mo pa ako? Sana inalaga kung nandoon ka sa batan na natili ka sa batan. Sana ngayon, hindi ka ganyan. Sana hindi ka ganyan. Ha? Pinagpalit mo sa isla yung buhay ng pamilya mo. Maya-maya pa, si Sharon bigla nilang hindi makahinga. Ay, parang medyo hindi ko kayo komportable ba? Sa dibdib.
Mang Jano na tahimik at tila walang reaksyon kanina. Biglang sinundan si Sharon at hinawakan na siya. Sarili ay ihahanda sa maaring sabihin. Ano kaya ang kakahinatnan ng tagpong ito? Nakikilala na kaya ni Mang Jano ang pamilya niya? Magpalaya kung sakaling ganun. Matapos ang halos 2 dekada, nagkasama-sama muli sina Mang Jano at kanyang mga anak. Bagaman masaya ang magkapatid, si Sharon tila bumalik daw ang sakit ng nakaraan. Masakit din naman po sa akin yun kasi nga asawa ko po siya. Nasaktan din naman po ako kaso wala naman po ako magawa nun eh. Kasi po, umalis po siya sa amin. Siguro kung hindi po siya umalis sa amin, maaaring hindi niya ako magagawa yun. Kaya, di ko alam kung ano ang ginawa niya. Si Mang Jano, na tahimik at tila walang reaksyon kanina. Biglang sinundan si Sharon at hinawakan na siya. Sa mga oras na yun, hirap man si Mang Jano na sabihin ang kanyang nararamdaman sa pamilya, nakikita naman sa kanyang mga kilos ang pananabik sa kanila. Magaling ka lang, alaga mo yung sarili mo. Huwag kang magpapabaya sa sarili mo dito. So, magpagaling ka, magpalakas ka, para makapaghanap buhay ka para sa sarili mo. Huwag mo na kaming intindihin kasi ang mga anak mo malalaki naman lang. Hindi matatawaran ang tagpong ito para sa pamilya. Matapos ang madamdaming muling pagtatagpo ng pamilya, nagsimula na silang bumuo naman ng masasayang alaala. Ang matagal na pagkakawalay sa isa't isa, pilit pinupunan kahit sa maikling panahon lang. Di ba mabait ikaw? Kaya dyan gusto mo ng vitamins para maganda yung magiging katawan mo? Matapos naming ipakonsulta si Mang Jano sa isang espesyalista mula sa Provincial Health Office sa Palawan, lumabas sa pagsusuri na may kakayahan pa si Mang Jano na mamuhay mag-isa, pero kailangang may susubaybay sa kanya. Kailangan din tuloy-tuloy ang gamutan para mas bumuti pa ang lagay ni Mang Jano. Sakit po niya na yan ay nakapag-ano po siya ng sakit na schizophrenia, parang chronic schizophrenia. Pero marami rin po kasing mga description. Pero sa kanya po kasi matagal na, kung may chronicity na, at meron talaga po siyang mga signs and symptoms na makapagsabi na siya ay may ganitong sakit. Yung una-una po, yung pagsasalita niya sa sarili niya. Although ang mga ganyan ngayong kaso is more of community-based na ang treatment, makakaramdam siya ng pagmamahal, ng pag-aaruga, ng pag-aalaga. Sa ngayon po, bibigyan namin siya ng oral meds na antipsychotics na sa tulong po ng kanyang kapatid. Si Ana kasi doon po siya nagbibigay ng trust. Tututukan ko po siya na pag-iinom ng gamot at saka po
tututukan ko po siya sa pag-aalaga. May tinapay kami. Tinapay po. Hindi na lang po, kakamustay na lang po, tatawagan. Abot, bibigyan pinansyal. Pag gamot po, kung sa pagkain po, magano po kami, magbibigay na lang po kami. Tumulong din tayo sa pagbibigay ng ilang kagamitan sa munting kwarto ni Mang Jano para mas maging komportable ang kanyang pamumuhay. Nagbigay din kami ng mga grocery supply. At nagpaabot din kami ng tulong pinansyal para kay Mang Jano at sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat po ako sa wish ko lang at saka kay Vicky Morales na malaking tulong itong binigay niya sa amin na makakaraos kahit pa paano sa kanya sa pang-araw-araw at pambiling gamot. Maraming salamat po kay Ma'am Vicky Morales. Malaking bagay na po sa amin. Walang pamilya ang hindi sinubok ang katatagan. Minsan na nga, kung sino pa ang haligi na dapat sana'y kakapitan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang siya pang ginugupo ng mga problema. Ang mahalaga, kapit kamay pa rin ang bawat isa habang lumalaban sa mga pagsubok. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.